Ay, magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat po ninyong taga-subaybay. Okay, meron ba kayong meeting na ginawa o magkakaroon pa kayo ng meeting doon sa disposisyon sa box na may laman ng BIR records sa mag-asawang Carpio? Doon sa BIR po, Oo. Mm-mm. wala pa po kaming meeting dahil sa akin pong palagay, bagamat ako ay hindi nag-agree doon sa desisyon. Mm-mm. Pero siyempre, unang-una, ano yan desisyon ng nakararami. Kasi sa akin paniniwala, meron kaming authority base sa ating saligang batas. Mm-mm. Pangalawa, siguro dahil na rin sa gray area na sinasabi ng iba, mas nakabubuti na ito ay huwag na munang pakialaman. Anyway, ito naman ay nilay on the table lamang. Hindi Opo. naman ito walang bahala. Opo. Ano po ba ang usapan ninyo kung meron man? At ano ho ba sa tingin ninyo ang magiging disposisyon dito? You have to meet in caucus muna para po resolvehin tong isyong ito para po sa inyong next hearing ay mapag-usapan na ito? Sa ngayon po kasi hindi pa po nag-meeting yung Committee on Justice dahil kahapon medyo Mm. napagod po lahat. Mm-mm. Pagkatapos nagpalisa na. But kasi yung iba po, ang opinion naman po ng iba, baka maging post ato ng TR po. Mm-mm. So kung ito lamang ang magiging basihan, po pwedeng ipagpaliban. Anyway, Mm-mm. pagdating sa Senado, po pwede naman maging issue pa rin naman ito. Opo. Sige, so yung nga po, sabi nga ni Attorney kayo sa kanina, mas maganda desisyon yon at kapuri-puri ang naging handling dito ni Chairman kasi nga po napakasela na bagay na ito at baka na naman kayo ma-technical. So, what's next po, Congressman? Meron pa ho ba kayong hearing? Kailan po ito? Next week po, may hearing dahil yun po yung huling na-iset ng ating committee chair, which is April 29, Wednesday. Mm-mm. Ang atin pong tinatawag dito ay yung NBI by virtue of the subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. Ito po ay patungkol sa issue ng destabilization at saka threat. Mm-mm. Ay, yun na lang ho ba yun? Isa na lang po ito na issue? Ang pagkakaalam ko po, isa na lang po. Okay. And then, ano po ang ating inaasahan na magiging Pwede susunod? kung wala pa pong magiging tugon ang panig po ng respondent, ay baka humantong na po sa botohan para po sa determination ng probable cause. Okay. And kailan po ang pagbabalik session po sa plenaryo, Congressman? May 4 po, May 4. Okay, Monday po ito, May 4. So, and then afterwards po, gagawa ng committee report because ang amin pong dito, inaasahan ng marami ay mayorya ang boboto na may probable cause. No? Gagawa ng articles of impeachment at ito po isasalang on plenary at pagbobotohan. Ito ho ba'y may schedule na po kung sakali? Wala pa po dahil ang Committee on Rules po ang magtatakda po ng araw para ito po ay maisalang sa plenaryo. Hanggang kailan ho ba ang inyong session after Labor Day bago ho kayo mag-sinidi adjournment na naman? Hindi po ako sigurado pero siguro kung hindi man po end ng May, baka first week ng June. Baka sinidye na po yan. Oo, para doon na sa second regular session nito pong 20th Congress, no? Opo. At siguro ho naman maaari natin sabihin na bago kayo mag-adjourn, meron ng disposisyon dito po sa Articles of Impeachment. Tama po kayo dyan. At yung nga, Ako po nakikita ko po siguro mga, ano ko lang po to personal ko pong tinitingnan ko po kasi ngayon yung kalendaryo, baka second week ng May, baka dyan po yan iset yung botohan. Between May 11 to May 13. Doon sa committee report, sa Articles of Impeachment. Sa plenaryo po, opo. Will that be, sorry sir, I just have to ask this, will that be, viva voce o ano po ito? Individual vote?
Normally po yan, pag gaganyan, baka mamaya pagpatayuin ka po para magsabi lang kung yes or no. Ganun lang po. Oo po. Okay. Sige po. And then yung pong eleksyon ng bubuo sa set of prosecutors po, kailan mangyayari yun? Wala pa po akong idea kung kailan po nila i-schedule dahil normally rin po ang House leadership po ang magtatalaga po niya. Committee on Rules. Pero does it follow na pagkatapos na pagbotohan po yung articles of impeachment, you'll be able to gather 1/3 na pabotong pabor, agad na pong maghahalal ng mga congressman prosecutors? Dapat po, agad-agad po yan. Okay, sige po. Alright. So, Congressman, yun pong magiging laman ng articles of impeachment ay pag-uusapan sa Committee on Justice, including kung sino ho at anong mga ebidensya ang ihaharap po sa trial, kung sakali ano po. Opo. Tama po kayo. Ngayon ho ba, pwede sabihin na hindi pa nakakasiguro si Ginoong Madriaga kung siya gagamitin sa complaint? Tama po. Kasi ang mamimili po niyan ay yung mga panels ng prosecutors. So sila po ang magsasabi at magbe-betting sa mga testigo na gagamitin. Opo, kung sakali nga po, no? So hindi pa ho alam po talaga. Ngayon, Congressman, kayo ho ba magiging bahagi ng prosecutors? Hindi ko pa po alam. Mahirap naman pong i-assume na tayo po yung magiging bahagi. But kayo ho ba'y papayag kung kayo po'y isa sa mga hikayatin na maging miyembro nito? Malamang po, pwede po. Pwede naman po. Opo. Oo, kasi ako akala ko sagot niya isang karangalan, no? Na maging bahagi ng kasaysayan. Ako sagot ko dyan, wow, kung maging prosecutor si Congressman Joel Chua. Oo, kayo na. Congressman, kahapon, no, lumabas sa hearing na from 2019 until 2024, walang dineklarang cash on hand or bank deposit si VP Sara sa kanya pong SALN. Pero may mga bank transactions na flag at tumaas din yung kanyang net worth over the years. Sa inyo po, sa inyong pag-check dito sa mga documents kahapon, gaano kahalagang legal issue ito para sa isang halal ng bayan? Yung wala kang dinedeklarang cash on hand, hindi lang isang taon for so many years. Kasi yung likod po nito ng aming SALN, ito po yung medyo rat. Meron po itong sworn. Ito po yung lumalabas na sworn affidavit na ito ay in-execute mo base sa iyong kaalaman at lahat dito ay idedeklara mo. So, dun lang medyo may problema na po yun. Kung sakasakali, di ba? Kasi kung makikita po natin, nung nagsimula siya noong 2007, nagdeklara naman until 2018. So, noong 2019 hanggang 2024, wala. Pero siyempre, meron pa rin po sila until next week. No? Hanggat hindi naman po ito nagsasara yung ating committee hearing, may opportunity pa rin. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na sagutin ito at maipaliwanag. So definitely, itong binabanggit na walang cash on hand, maging yung pag-check nito sa SALN niya, kasama po ito sa magiging mga ebidensya na ilalagay niyo po dun sa inyong justice report, sa inyong report kung sakali man. Tama po kayo dyan. Yun pong yung ginagamit na salita na smoking gun, talaga po bang kahapon medyo mas matindi compared nung first day ng clarificatory hearing natin? Kasi yung kahapon, mga numero na hindi medyo mahirap naman i-dispute unless siyempre meron din silang paliwanag. Pero dun sa report ng Anti-Money Laundering Council, bagamat ito hindi, lilinawin ko po yung report po ay hindi po bank account. Opo, ito po ay covered transaction report at saka suspicious transaction report ng AMLAC.
So, ibig sabihin po niyan, yung covered transaction, yung mga diniposito na more than sa threshold, which is yung 500,000. So, hindi naman ibig sabihin din nun ay yun ay illegal. Tama. So, at yung suspicious transaction naman, ito yung medyo kahina-hinala. So, yun naman po kasi na nireport, medyo malaki naman po yung numero. Bagamat yung nakalathala po na 6.7, hindi po ibig sabihin na yun po yung pumasok. Yun po kasi yung total ng inflow at saka ng outflow. Ibig sabihin, total po yan ng pumasok at ng lumabas. Para klaro lang din. Oo, kasi yan ngayon Opo. ang... Kasi yung nakikita ko ngayon nakalagay 6.7 hindi po accurate 'yon. Yung pong 4.425 na amount billion, ito po yung pumasok. At yung 1.554 billion, yan naman po yung lumabas. So meron pong na balanse na 2.87 billion. Pero meron din po kasi doon sa kanilang report na 791 million na hindi malaman kung ito ay inflow and outflow transaction. So hindi po yan kasama doon sa 6.7. So in totality na po pala yun. O at least hindi klaro. ito as in... Para sigurado lang kasi Opo. may nakikita ko nakalagay 6.7. Medyo hindi po accurate yung report na yon. 6.7 billion pesos pero that's inflows and Total. outflows. Yung total na Inflows and naging outflow tinotal po. yes, yung total na naging galaw po dun sa bank transactions mismo. Pero yung binabanggit nyo kanina, meron sa ilang bank account yon? ayun. Mm-hmm. Yun po yung transaction report. Hindi po sinabi na bank account. Iba po yung bank account. Yung nga Ito po yung transaction report. Report po to. Opo, yung transaction na yun, dinaan sa bank account, di ba? Tama po. So ilang bank account yung dinaanan nun, yung binabanggit yung halaga Wala na yun? pong hindi po sinabi. In fact, kung titignan po ninyo, doon po sa isang, di po ba meron pong tinanong si Congresswoman Laila de Lima na mga 18 transactions random. Meron po doon. Kung makikita po ninyo, ang sagot po ng AMLAC, hindi po nila sinasabi yung bank account. Ang sinasabi nila, may movement. At hindi naman nila sinabi kung anong bangko. Sinasabi lang nila petsa at numero nagtutugma. Congressman, Just to clarify, just to clarify. Oo, yeah. Opo. Better Kasi to yan clarify. ang ibinabato din ngayon ng mga supporters si VP Sara na yun nga yung 6.7 billion pesos. At least klinaro nyo na hindi naman sinasabi na yun yung pumasok. In totality to nung tinotal na. Sir, yung 6. Inflow and outflow. Inflow and Pinipikit po outflow. kasi. Yes po. Sir, yun pong 6.7 billion pesos na inflows and outflows, ilang taon po yun? Ano po to various years to Various years hindi 2006 to 2025. Opo. Yun nga din po ang sinasabi ng ilang mga supporters ni VP Sara na considering yung haba ng panahon na iyon at may mga negosyo naman sila, pag kinuwenta mo naman talaga dito yung pasok, labas ng pera, sa tagal nun, pwedeng abutin ng 6 na bilyong mahigit. Well, doon po kasi sa nilabas ng SEC, no? Pagsak po lahat ng negosyo, halos. Nasa loss po lahat, halos. Declared. At kung kukwentahin po natin, ito, yung amount na to, parang kahapon may nagkwenta Parang lumalabas ang kada isang buwan, parang 20 million. Kumbaga, So parang medyo, hindi rin magmamatch talaga dahil parang let's say kumikita ka na o sumusweldo ka na sa isang taon. Let's say 1 million na ang kinikita mo. Sa times, i-multiply mo sa 12, that is 12 million. I-multiply mo sa 10, that is 120 million. Sa 50 years na lang, that is 500 million. Pero ang lumalabas dito nasa 4.4 billion yung inflow. So hindi pa rin magmamatch. Opo. Yung nga din po sana nga ang dapat na maipaliwanag ni VP Sara kung siya present, no? Para maipaliwanag. Yes. Kaya nga po, at least, alam po ninyo, sa totoo lang, siyempre, yung determination of probable cause, dapat sabihin natin yan sa dulo pa. Dahil baka mamaya biglang dumating, meron naman silang paliwanag na maayos at katanggap-tanggap.
So, tingin ko premature pa rin na magsabi na probable na at this point in time na may probable cause kasi baka mamaya lumutang pa next hearing. And they are given all the opportunities to answer this. Well, thank you for saying that. At least para natin maliwanagan ang issue. Opo, sa perspective nga na pagtukoy sa mga impormasyon na ito, doon mismo sa facts lang na iniharap kahapon, right? Congressman. Opo. Actual lang po tayo, Opo, wala pong opo. dagdag. Ayun, yun nga pong kagandahan ngayon sa ating pong diskusyon na ito. Side issue lang po ito, Congressman. Meron pong sinasabi, di ba, na mga suspicious transaction, ho ba ang tamang term? Ito po, Opo, suspicious transaction. Ako lang nagtataka, kung before maging Vice President si Sara Duterte, naging Vice Mayor, naging Mayor, tapos merong mga suspicious transactions, siya supposed to be sa kanyang account, no? At ang kanyang mister, ba't walang ginawa ang AMLAC? Lumalabas po kasi nung sa AMLAC, yung suspicious po nila kasi parang ang basis po nila dito, ang isa po sa mga sinight nilang basis yung Quadcom. Mm-hmm. So, possibly, mga recent lang yan, mga 2 years o more than a year ago. Mm-hmm. So, hindi pa rin po natin alam kung ano yung magiging outcome ng kanilang report. Opo, okay. Kasi yun binigay po nilang yun na ay confidential nakalagay. Opo. Sige. So, yung pong affidavit at testimonya ni former Senator Trillanes, ano ho naman ang bigat nun? Kung mabigat man. Well, dito naman po, sa kanyang testimonya, may mga inattach po siya ng mga bank account. Dito naman yun. Dito naman sa kanyang salaysay, in fact, may mga bank names na nilagay. At may mga numero, bank account, petsa, at numero sa transaction. Ngayon, dito po nagkaroon ng random check. Tinignan lang, verify kung may mga existing po ba na ganyang account. At sinagot nga po ng AMLAC na may movement. Uulitin ko po, hindi po nila sinabi na existing yung account. Ang sinabi po nila, nung petsang ganito, may movement, may gumalaw na ganitong amount. Nagtatali po yung numero at saka yung petsa. Pero po yung pong veracity, accuracy sa claim na ito'y galing sa isang drug lord, hindi po yun napapatunayan pa. Under ano pa lang po yun subject dun sa Quadcom, hindi naman po natin masasabi na drug lord, allegedly. Allegedly. And then yung pera na ipinasok doon, hindi mo rin maaring categorically sabihin na galing sa illegal drugs. Ayun. Hindi naman po natin masasabi po na gano'n. Basta sinasabi lang natin na yung taong yun ay kasi may bank record na sinasabi si former senator na ito galing. But kung whether ito ay galing nga talaga doon ay hindi naman po tayo certain pa dyan. Okay, sige po. Sir, ang pinag-uusapan po natin dito ay doon sa bahagi ng complaint na unexplained wealth po, di ba din kahapon, right? Itong usapin sa mga... Tama po kayo. Okay. Opo. Walang properties doon na naungkat na pag-aari ng mga lupain o anuman po ng mga property. Marami pong properties na nakadeclared. Marami po doon. Kaya nga po, pero parang wala po yatang nagtanong. More on na focus doon sa cash transaction. Oo nga. Kasi hindi po ang aligasyon naman ng iba na mga, kasi dalawa yan sir. Yung DDS, DDH, sinasabi ng DDH na, ba't di nagtatanong doon sa mga lupain na sinasabi na pag-aari? Paano nila nakamal yun? Mga ganun po. So, meron po doon sa SALN, listahan din po ng mga properties ng mag-asawa. Meron naman po. Personal at saka real property. Opo. Hindi po na, hindi yun na isa publiko kahapon, di po ba? Kundi lang yung mga negosyo?
Apo, kasi naging issue po kasi sa negosyo, dapat sa ating saligang batas, no? Yes. Ang Vice President, ang Presidente, Vice President, mga cabinet members, they are prohibited from engaging into any business. Actually, So including... dapat nag-divest. Oo. The fact na sinabi niya dun, dineclare niya to as mga business niya, Oo. ay yun ang Oo. kahapon dun sa clarificatory question ng ni Congressman Suwan, kung di po ako nagkakamali. Opo. Including members of Congress, actually, you have to declare it, di ba? Opo. Opo. Kung meron kang conflict Yes, of tama interest. po kayo. Opo. Okay, anyway, sige. So, well, interestingly, kung sakasakalang itipapanik in the Senate, yung mga isyong yan, baka pumahimay pa ng mga prosecutors at maging bahagi po ng inyong paghaharap ng kaso against the Vice President. At doon po, doon na po, papayagan na po yung cross-examination. Oo, okay. Congressman, Sige. yun pong nababanggit na sabi nyo alleged drug lord, nasaan po ito ngayon? Wala po akong idea. Kung nasaan po siya. Hindi na rin po yun naitanong dahil wala rin sasagot sa kampo ni na VP Sara. Pero sa mga members ng... At saka probing na po yun. Okay. So, Hindi rin po iaalaw ng ating chair. sa Senado na po pala ito. At least malinaw po sa ngayon. So, ang ipatatawag lang po talaga sa susunod na hearing, NBI. Yung po ang alam ko, dahil Opo, kahapon opo. po nagpa-issue ng kampina. Opo. Sige po, sa Congressman Joel, salamat sa inyo pong paliwanag at pagkaklaro. Marami po nagagalak ngayon. Kahit mga DDS natutuwa sa inyo. Oo. Kasi yung pong sinasabi nila, ay yun din ang sinabi nyo, at least naman. Para lang sabi nga niya, factual lang po tayo Oo. dito. Alright, sige po. Congressman Joel, Hindi ba naman po yung may tatanggi? Opo, yes sir, Tama, yes sir. tama po. Yes sir. So, Congressman Joel, salamat po na marami sa ulitin po. Magandang umaga po, mabuhay po kayo. Thank you. Joel Chua, the representative ng 3 distrito ng Manila. Sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at